Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Alright mga kababayan, so mag-reaction video tayo dito sa naging pahayag ni Congressman Leandro Leviste at magbigay tayo ng personal na opinion dito nga pa sa sinasabi niyang de facto martial law. So pag sabing de facto mga kababayan, ito yung parang nangyayari na pero walang proklamasyon, parang walang declaration talaga mga kababayan na sinabing martial law na. Pero still, nararamdaman po natin na parang ito yung way ng martial law na kung saan yung mga kritiko o yung mga tao, mga organisasyon na umaatake sa administrasyon, for example, yung mga pumupuna no sa administrasyon at kumukontra sa kung ano yung gusto ng administrasyon ay tila kinakalaban. Parang alam niyo yun, parang sinasakal. Kumbaga yun yung term ko na parang walang karapatan na makapagsalita. Although nasa malayang bansa tayo na makapagpahayag ng ating saloobin, pero ang pinaparamdam sa atin ng kasalukuyang administrasyon ay kapag ka nagsalita ka against the government or kumalabang ka against the government, ay kalabang ka na, no? So nakikita natin yan mga kababayan sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, yung mga napapanood natin sa balita na once na kritiko ka ng administrasyon, ikaw ay maaaring ipahuli o gawan ng kaso. So hindi lang ako ang nagsasabi niyan mga kababayan, kundi napakarami no na mga umaapila. Bakit ganon? Na nagsasalita lang naman sila ng kanilang mga saloobin pero parang mali yung kanilang ginagawa o nagkakaroon sila ng kaso o sila ay ipinapatawag. Alam niyo yun, yung parang hindi na nagiging malaya kung ikaw ay magsasalita against the government. So nasa democratic country tayo, meron tayong freedom of speech, freedom of expression at ayan yung dapat pinapractice natin, 'di ba? Pero sa nangyayari ngayon mga kababayan ay nagbibigay ito ng takot no sa iba nating mga kababayan na makapagsalita o makapaglahad ng kanilang mga nararamdaman at saloobin dahil nga syempre mga nakikita nila no na ibang mga taong nagsasalita against the government ay kinakasuhan or kinukulong or ginagawan ng talagang parang ayun yung kapalit ng kanilang pagsasalita. So it's either ipapakulong ka or gagawan ka ng kaso. So not all naman mga kababayan, pero yung mga nakikita nga natin na kumakalaban ngayon sa gobyerno, parang ayun yung opinion ko parang nakikita ko na parang hindi sila totaling malayang nakakapag lahad ng kanilang saloobin dahil maya-maya ay talagang kakasuhan ka nila. So parang ang feeling, lalo na tayo kapag tayo ay nagbibigay ng komentaryo, parang isip natin, 'di ba, parang at the back of our mind na mahirap makapagsalita kasi mamaya kasuhan ka din dahil sa ginagawa mo. So sa tingin ko naman mga kababayan wala namang masama sa ating mga sinasabi dahil ayun ay opinion natin bilang isang mamamayang Pilipino kung anong nakikita natin no sa ating gobyerno ay dapat nating
punain 'no, kung ito ay, hindi naman na maganda at walang magandang maitutulong sa ating, mamamayan at sa ating, bansa. Dahil unang-una sa lahat mga kababayan, tayo yung, nagluklok sa kanila diyan 'no, sa kanilang mga puwesto at dapat hindi talaga sila balat sibuyas sa kung ano yung mga, kritisismo na kanilang, naririnig o mararanasan dahil sila ay nasa public, service. Kailangan talaga mga kababayan ay hindi ka balat sibuyas 'no, at siyempre pakikinggan mo din yung mga nasa ibaba mo dahil kung wala din naman ang mamamayang Pilipino na bumoto at naghalal sa'yo diyan sa puwesto mo ay, wala ka din naman diyaan 'no. Kaya in return mga kababayan, kinakailangan lang naman natin at dinidiban lang naman natin yung transparency and accountability 'no, sa lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa. Kasi hindi naman magkakaganito ang taong bayan kung maganda naman yung nakikita nating pamamalakad sa ating gobyerno. Pero kung ganito yung nangyayari na parang, binabastos na tayo at winawalang hiya, lalo na yung, kaban ng bayan ay, kinakamkam ng iilang individual na nakaupo diyan sa gobyerno, eh, talagang, mahirap 'no. Mahirap makapag-umpisa ulit 'no ng, maayos dahil sa ganito ngang sitwasyon na talagang lubog ang ekonomiya natin 'no at ang hirap mga kababayan na muling makabangon na imbis na, tayo ay dinadala dun sa magandang, kinabukasan, eh, tayo ay parang, bumabalik ulit sa lugmok 'no. At ito yung, isa sa mga mahirap na parte ng, ating buhay bilang isang Filipino, bilang, naninirahan sa bansang Pilipinas na ganito yung mangyari sa'tin na lalo tayong mapag-iiwanan ng iba nating mga karatig, kapitbahay na bansa 'no, dito sa Southeast Asia for example, 'di ba, na parang tayo dapat yung, isa sa mga mayayamang bansa na nangunguna pero eto nandito tayo 'no na talagang, nakakahiya sa ibang, lahi, sa ibang, bansa lalo na yung mga OFW natin 'no na nagsa-suffer 'no sa ganitong, sitwasyon na tayo ay nagge-generalize na kapag Filipino ka, nakakahiya kasi parang nakatag tayo sa ibang bansa na corrupt yung, mga Pilipino at, yung tungkol sa flood control scandal, mga OFWs, mga, turista na kapag sinabing Filipino, Pilipinas, Philippines, eh, parang iba ang tingin 'no. So, nakakahiya kasi, bilang isang Filipino 'no, nakakahiya yung ganitong bagay na tayo ay, ibinabalita sa ibang bansa tapos ganito yung, sitwasyon natin. So, okay sana kung positive way tayong naibabalita sa ibang bansa pero yun ang masaklap 'no, na nakakahiya sa atin yung, mga ipinamamalita ng mga dayuhan sa ibang bansa. So, again mga kababayan, ito naman ay, nagdulot ng, malaking, pagkakawatak-watak sa Pilipino 'no. Akala natin talaga ito ay, magmi-meet na mag-uumpisa ng, pagkakabuklod-buklod ng Pilipino pero eto tayo mga kababayan 'no, hati-hati, may dilawan, may pulahan, loyalista, Pinklawan, may mga DDS, 'di ba? May mga, iba-iba ng ano, iba-iba ng mga grupo mga kababayan na nagkaroon tayo ng, division sa isa't isa na dapat naman ang isa lang ang goal natin dito 'no, yung bantayan natin yung kaban ng bayan at, bantayan natin yung mga namumuno sa atin kung, ito ba ay, ginagawa ba nila yung kanilang mga, sinumpaang tungkulin na tayo ay pangalagaan, protektahan at, ipaglaban 'no, yung, karapatan ng bawat Pilipino na mabigyan ng maayos at masaganang, buhay at kinabukasan. So again mga kababayan, itong, naging pahayag ni Congressman, Leandro Lebiste ay, hindi natin puwedeng sawalang-bahala kasi bilang, isang Filipino ay nararanasan din natin 'no na natatakot din tayo sa anong kahihinatnan ng ating, bansa at, sa patuloy na nangyayaring ito na hindi nabibigyan ng, kalinawan at kasagutan at hindi na papakulong yung mga totoong, nasa likod ng malawakang korapsiyon na ito ay mananatili talaga yung takot mga kababayan 'no, sa ating mga puso. Kahit sabihin pa kasi nila na ito ay, walang katotohanan 'no, pero yung, ipinapakita at nakikita natin sa ating, bansa ay tila tila 'no, na ganito yung, sitwasyon natin na parang naaano tayo, nade-deprive tayo dun sa ating, karapatan. I hope 'no, na hindi na ito magpatuloy at, lubusan tayong pakinggan ng ating gobyerno sa kung ano man yung ating, totoong saloobin. So maraming maraming salamat po mga kababayan at God bless po.